Nakakatawa lang mga kabatas natin, no? Dahil dito makikita ulit natin na sobrang bulok talaga nitong ICC na ito. At itong ICC na ito, mga kabatas natin, ay ginagamit sa panghaharas. Sa episode na to, titignan natin kung paano ginagamit yung ICC at kung bakit naging bulok ito sa pagiging korte. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Bakit panghaharas sinabi ko? Kasi it's very obvious na panghaharas na lang yung ginagawa mo kung wala ka naman talagang ebidensya. Okay? Sabi dito, mga kabatas natin, di umano nitong si Secretary Jesus Crispin Remulla, PH cedes drug war case to ICC due to destroyed evidence. Sinabi niya dito, mga kabatas natin, na pinasa daw yung kaso tungkol sa drug war sa ICC bulok dahil sira na yung ebidensya. Doon pa lang kung wala ng ebidensya, bakit tinanggap ng so-called court yung ganyang kaso? Mga kabatas natin, anong klaseng korte ang magtratry ng kaso na sira yung ebidensya? Ano pa ba? Hindi mga kangaroo court, di ba? Ganun kababa yung standards ng korte na yan na willing silang tumanggap ng kaso na sira yung ebidensya. O wala yung ebidensya. Di ba? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Bulok na korte. Kaya yung ICC, bulok. Di ba? Sabi ni Tatalino, walang ebidensya kaya ipasa na lang sa ICC. We have the worst SOJ to date. Hindi naman. Isipin nyo, wala kang ebidensya o kaya sira yung ebidensya mo pero pwede ka pa rin ikulong. Ginamit yung ICC for political means. And nagbabackfire na sa kanila yung ginagawa nila. And tignan natin kung paano lulusutan ito ng ICC ng mga trip na trip dalihin yung ganyang kaso sa ICC while having that kind of due process. And imagine that, minura mo yung kamag-anak mo, sinabihan mong tanga yung ibang tao, sinabihan mong bobo, kapalit ng pagpanik doon sa mga tao or doon sa politiko na